at si Katunying po ito. Jerry, Anthony, magandang umaga sa ating lahat. Apo. Magandang umaga po. Unahin po natin yung sa tawag dito sa committee report. Totoo bang una yung nag-leak nag-leak ho ito tapos may mga sumunod ho kayong pahayag naman na yung nag-leak yun mismo. So nabasa na ng Nabasa ko na nga Nabasa natin lahat. Ang haba nga po, Senator Ping, napagod ako Pero lalo na sa dulo nakadetalye kung ano yung mga kaso, mga rekomendasyon. Totoo bang babaguhin ninyo yung mga rekomendasyon ninyo lalo na sa mga na may kinalaman sa mga kasamahan ninyong senador? Wala naman na bago. Alam mo, nagkaroon ng misunderstanding yung ibang reporters. Kasi inalis ko lang yung word na to be charged. Pinalitan lang ng to be recommended for preliminary investigation. Wala naman kaibahan yun Kasi pagka ang meron nga ako narinig na news report na hindi na raw pa kakasuhan. Ganun? Wala naman pinagkaiba. Pag sinabi mong nirecommend mo para mag-undergo ng preliminary investigation, pinakakasuhan din. Pinakakasuhan, yes. Oo, kasi yung charge, alam mo, nagkaroon ng concern doon dahil sinasabi ng mga ibang kasabahan ko noon, sabi niya, baka yung mga ordinaryong mga kababayan natin, pagka nakading ng charge, parang korte Kaya tama lang, sabi ko, hindi, okay lang yun, walang problema kasi yun din naman ang implikasyon, yun din naman ang meaning. Kasi hindi naman pwede mag-recommenda ng magsampa ng kaso ang Blue Ribbon Committee sa korte. Yes. Ako lang yun ng DOJ at saka ng ombudsman. Sa piskal. So parang gano'n lang naging implikasyon na hindi na raw pinakakasuhan, pinapa-preliminary investigation lang daw. Wala namang kaibahan yun. Huwag lang yun nagbago, di ba? So ang magiging wordings po mula sa dating, kasi dati nakalagay ang pangalan. To be charged, yun din yung pag to be charged, di parang pinapa-PI mo rin. Pero naka-identified din ho, nakatukoy din kung anong kaso Lima, plunder, malversation. Marami. May plunder, may malversation, true falsification, merong direct bribery, may graft, merong violation ng ethical standards, merong violation ng anti-graft laws. Marami, nandun lahat yun. Wala naman inalis dun Kasi kung ano yung lumabas sa narrative, kasi nandun naman sa narrative yun Tapos gumawa ng recommendation based doon sa mga naganap, doon sa mga pagdinig, kung ano yung ebidensya, testimonyang lumabas doon. Pero yung iba naman na hindi hagip ng ebidensya, mahirap naman pilitin natin, sabihin natin, pa-PI natin. Ano basis mo? Halimbawa, meron na banggit si Yusek Bernardo o kaya kung si Alcantara. Wala namang nagko-corroborate, wala namang validation. Anong gagawin mo doon? So sasabihin mo doon recommended for case build-up in the case of DOJ or fact-finding inquiry or investigation pagka sa ombudsman. Di ba? Pero pagka kumpleto, meron na nga testimonya, meron pang dokumento galing sa GAA na tumutugma naman yung listahan ng proyekto, yung halaga, doon sa komisyon na sinasabi. Tapos meron pang ibang dokumento. For PI yun. Pero yun nga, nagkaroon ng yung natawa nga ako kasi sabi hindi na pakakasuhan. I-BPI na lang daw. Ano ba diferensya doon? Hindi, may spin po Parang may nakikita ba kayong tumatrabaho ng mga spin doctors dito? Hindi ko na alam yun. Sinapaliwanag ko lang na pag sinabi nating pinakakasuhan, pinapa-preliminary investigation natin. Hindi naman pwede sabi ko hindi naman pwede magsampa kami sa korte. Hindi naman kami DOJ, hindi naman kami ombudsman. Labas sa amin yun. Meron ho kasing mga nagdududa na ito'y konektado sa Senate coup o sa pagpapalit ng liderato. Kaya daw ho medyo lumambot ay dahil sa bantang pagpapalit ng Senate leadership. Pinag-usapan na namin ni Tito Sen yan Sabi ko, kung anong consequence, ready ba tayo? Sabi niya, oo. Alam mo naman tayo, sanay din naman tayo sa minority. So, pinag-usapan na namin. Kaya lang, yun nga, may mga concern mga kasamahan namin. Baka naman pwedeng palitan natin itong word na ito, itong phrase. Nung pinag-aralan ko, wala naman problema. Yun. Sa ngayon po ba, just for our information, ilang pirma po ba ang kailangan para ma-i-adapt ito as a committee report po? 11 kasi ang membro ng Blue Ribbon, 17 ang regular, tapos 3 yung ex officio, so bali 20. So kailangan simple majority, at least 11. Opo.
Nakakailan na po bang pumipirma ngayon? Kahapon lang na finalize na yung final na version. Hindi version, baka magkamali na naman. Yung edit, final edit. At mamaya pwede na itong i-route ulit sa mga kasamahan ko. Nung may lumabas pong report, may 3 nag-withdraw ng pirma. Fake news ba 'yon? Hindi, totoo yun. Tumulat sila sa akin eh. Senator Zubiri, Senator JB, Senator Win. At yun nga, nung nag-caucus kami, in-express naman nila yung kanilang apprehension. Alam mo, naintindihan ko naman na may mga sentimiento kami dahil nga doon sa complexity at saka doon sa sensitivity nitong pagdinig na ito, itong the whole issue. Kasi may mga na-involve na mga kasamahan, may mga na-mention. So naintindihan ko naman yung kanilang situation. Sabi ko, kung hindi nga kayo pipirma, maintindihan ko rin naman eh. Kasi after all, narinig naman ng publiko yan sa pagdinig natin. Kaya lang, kailangan kumpletohin ko yung aking trabaho na maggawa ako ng committee report pagkatapos i-defend ko sa floor. Kailangan gawin ko yun. Kung hindi ako makakuha ng 11, then sabi ko, walang problema sa akin. Hindi walang committee report. Wala ako i-defend. Oo. Parang Lacson report na lang po yun. Hindi, ganito kasi nangyari na minsan yan sa PIDAF eh. Noong hindi na adapt yung committee report, parang ginawa na lang ng chairman's report. Chairman's report. Hindi ko naman gagawin yun. Pero kung magre-request ang ombudsman, magre-request ang DOJ, kung pwedeng i-furnish sila noong maski unsigned report na after all, yun naman eh, nahalukay naman dun sa mga public records din eh, sa public hearing eh. So walang problema yon. Ipagpapaalam ko yon kay Senate President at kung papayag siya, ipapadalan ko ng kopya. Ano naman eh, napadala na rin namin ng ibang mga ebidensya yung ombudsman at saka ng DOJ habang nagkakaroon ng pagdinig kasi naandyan na din naman sila as resource persons. So di ba minsan nga, dinadala nga ni nung Secretary of Justice pa si Ombudsman Boying eh. Di ba dinala niya si Alcantara, dinala niya si Bernardo habang nagte-testify. Binalik naman niya. Ginawa ng affidavit. Oo, ginawa ng affidavit based doon sa testimonya. Ngayon, kung ano pa yung naidagdag sa affidavit doon sa DOJ, dahil nag-a-apply sila sa WPP, hindi naman kami parang mapipilit sila na i-share sa amin yon kasi may MOA sila doon eh. Na may confidentiality na yun eh. Kasi at that time, nung di pa sila natatanggap, nag-a-apply sila, confidential yung mga pinag-uusapan nila doon eh. Senator Ping, ang binabasa ko po yung mga pangalan ng mga tao na nirekomenda ninyong i-preliminary investigation. Marami po doon ay inginuso ni Undersecretary Bernardo at ng iba pang testigo. Matanong ko lang po, meron po ba kayong nirekomendang ipa-PI na ang basis yung sinabi ni Diskaya? Speaker Martin, kasi alam mo si Diskaya, kahit na hindi na siya sumulpot do sa nung tinawag ng DOJ o ng Ombudsman o ng NBI, under oath siya sa committee eh. So siyempre, hindi naman pwedeng i-discard o disregard yung kanyang testimonya. So nandoon yun. Pero may statement din niya, statement of fact na binanggit ang pangalan niya, then it's up to the DOJ or Ombudsman na i-follow up na lang yun. In other words, naman natin, hindi tatanggapin ng DOJ yun kasi nga, hindi naman na-affirm sa kanila yung affidavit o yung testimonya ni Diskaya. Actually, kaya ko po tinatanong yun, gusto ko malaman kung may halaga ba yung pagsasalita ni Diskaya dyan. Kasi nung unang banat niya, kung kani-kaninong pangalan yung mga pinagbabanggit niya po dyan eh. Tuloy yung mga ibang tao nabigla pa katulad ni Congressman Romulo. Tama. Pinangalanan niya, kaaway niya yun. Akala ko si Gutesa. Si Diskaya pala pag-usapan natin. Diskaya po. Oo. Nandun yun kasi under oath naman siya. Under oath naman. Saka si Gutesa. Nabanggit din yun. Siyempre, nabanggit sina Congressman Romulo, kung sino-sino doon. Babanggitin namin yun sa narrative. Tapos may recommendation din kami na, kasi tatlo yan eh. Merong recommended for PI, may recommended for fact-finding and or case build-up. Kasi
Pag DOJ, case build up ang tawag nila. Pag ombudsman, fact-finding investigation or inquiry. So, yun, masasama rin sila doon. As para sa ombudsman, fact-finding. Pag sa DOJ, case build up. Case build up, opo. Kila Yusek Bernardo at Henry Alcantara, wala hong rekomendasyon ang committee? Hindi, nabanggit doon na pag hindi saklaw ng kanilang testimonya na kung saan kinakailangan yung kanilang Testimonya. testify para sa maglilid sa conviction ng mga ibang tao, personality, pwede rin silang kasuhan. Doon sa mga ibang ebidensya naman laban sa kanila na hindi saklaw ng kanilang pagiging state witness. Oo. Ang lumilitaw ho kasi, nakikita ng tao na mga sumusubaybay sa pangyayari, parang tinanggap na natin na state witness at lusot na sa lahat ng kaso si Yusek Bernardo tsaka itong si Henry Alcantara. Hindi lahat ng kaso. Yung kaso lamang nasaklaw ng kanilang mga affidavits or kanilang pag-testify. Maliwanag yun. Doon sa committee report nandun din yun na yung ibang ebidensya na naglilink sa kanila na hindi naman nila alam o na hindi sila makapag-contribute para yung materiality ng kanilang testimonya mag-lead sa conviction ng iba, may kaso rin sila. May kaso rin sila. Kaya, hindi absolutely immune. Apa, ayun. So, nirecognize din ho ba ng committee itong dalawa as qualified talaga at pwedeng maging state witness? Hindi. In-state lang doon na tinanggap silang state witnesses ng DOJ, ng WPP. Pero hindi kami para maghusga doon eh. Hindi saklaw ng... hindi kami nag-assess sa kanila. Hindi kami nag-evaluate eh. DOJ yun eh. Okay. Okay. Meron pong isang item kami binasa bago namin kayo tawagin. Yung mga priority measures na sinertify pang urgent ng Pangulo. Yung anti-political dynasty. Meron pa bang ibang lakso na kamag-anak nyo na nasa gobyerno na politiko? Wala. Meron akong isang konsehal sa Imus na pamangkin ko. Opo. Okay, ano po sa inyo dito sa political dynasty? May pag-asa ba ito? May pag-asa ba ito sa both houses? I think may pag-asa kasi call of the times eh. Author din ako ng isang batas yan. Ng isang panukalang batas yan eh. I think ako yung principal author dyan eh. Kasi ako yung una nag-file dyan. Pang-ilang beses ko na pinapile yan eh. Ngayon lang medyo natatakil sa committee. Nakailang pagdinig na si Senator Risa dyan. Kasi ako yung dating chairman ng electoral reforms. Kaya lang na busy ako sa Blue Ribbon at saka sa ibang committee on accounts pa. So, nag-request akong pwedeng ma-relinquish. So, anong papatuloy niyan ngayon? Si Senator Risa. Nakakailang pagdinig na siya dyan, maganda naman yung resulta eh. Ang kaibahan po ngayon, parang first time po ito, Senator Ping, na ang isang sitting president ay nag-certify as urgent dito po sa anti-political dynasty bill. First time na na-certify as urgent ito. Saka first time din na nagkaroon ng pagdinig. Oo nga pala, no? Oo. So iba nga pala ngayon, ano? Iba. Mukhang may pag-asa. Laging first reading lang noon. Babasahin lang sa floor. Pagkatapos wala na, kinalimutan na. So ang dapat pala natin subaybayan ay ang galaw nito sa Kamara. Nag-hearing din sila yata doon eh. So, at saka nagsalita na rin si Speaker Boji eh, na ipaprioritize nila eh. So, tingnan natin. Pero basta tumuusad, yun ang importante. At saka, sa tingin ko, subo na rin sila eh. Hindi ho, bukod dyan sa anti-political dynasty, hindi ko lang alam kung nakasama yung no work, no pay. Kayo po ba? Ano ba sa inyo doon? Hindi ko alam kasi hindi naman ako kasama sa LEDAC. Hindi pa naman kami kinukokos ni Senate President para pag-usapan yung mga priority measures. So hindi ko alam. Pero sa akin, no work, no pay. Okay lang. Hindi ka nagtatrabaho, di wag kang bayaran. Kaya nga eh. Parang unfair sa iba eh. Parang nagpasukan nga daw yung mga Duterte sa Kongreso eh dahil sa hindi naman siguro on a daily basis yun eh. Siguro yung no work, no pay pagka authorized yung absence mo official business kasi sila naman talaga minsan hindi nakakapasok kasi nag-a-attend sila doon sa
mga pangangailangan ng constituents nila Sa at saka may constituents. official business. Pati yung pag-abroad, di ba, pagka nag-aapi ng international conferences, OB, inaalaw naman official ng business. speaker at saka ng Senate President. So, authorized yun. Paano ho yung si Senator Bato? Ano ho bang pasabi dyan sa inyo? Papasok pa ba? Yun nga pinapag-usapan namin through Senator Bongo, kausapin na pumasok, wala namang warrant of arrest. Ewan ko kung meron, pero officially wala. Tinanggi na nga ng ICC Sayang din yung kanyang contribution Kaya nga po. Chairman nga siya ng public order. Tapos yung may ibang committee. Sayang, baka naapektuhan din yung trabaho maski pa paano. Pero hindi ko rin masisi mama. Katunayan, sabi ni Senator Trillanes, by May, magpapile siya ng ethics complaint kasi yung pang 6 months daw. Ewan ko kung anong connection. Nung 6 months na hindi pumapasok. Ako, nagpahayag na ako. Sa mga kasamaan ko, hindi ako buboto kasi nagtago rin ako noon Wala. Kayo yata yung... Katunying ka, Jerry, moral ascendancy. Wala akong moral ascendancy. Kasi parang yung laging binibigay na example, yung ginawa ninyo. Yung 10,000 hours. 10,000 hours. Ngayon, may bagong pelikula ro. Sabi ko nga kay Senator Robin, sabi ko, meron ka na namang pelikula, may sequel doon sa 10,000 hours. Ano yun? Sabi ko, Finding Bato. Kahit na Finding Nemo. Last na lang, Senator Ping. Nakikita natin ngayon yung galawan sa House tungkol sa impeachment. At I'm sure na nababalitaan nyo rin na mukhang sa Senado na po nakatingin yung iba parang done deal sa House na yung impeachment complaint against VP Sara ay aakyat sa Senado. Nagbibilangan na po ngayon sa Senado yung po bang majority saka minority, Duterte saka anti-Duterte yon? Hindi, not necessarily. Alam mo naman sa Senate, 24 republics At saka masasabi ko, until and unless matransmit sa Senado yung articles of impeachment, walang impeachment kami na tatalakayin. Hindi po kami nagbibilang din doon. Kasi pagdating doon, ang titingnan karamihan sa amin, ang titingnan namin yung ebidensya Of course, merong political factor, di ba? May factor yung politics, pero ako, as far as I'm concerned, nag-usap na rin kami ni Senate President. Tingnan natin kung ano yung ilalatag nila ebidensya. Kasi kung wala naman, ba't natin pipiliti i-convict? Kung meron naman at napakabibigat, ba't naman natin makukonsensya ba tayo i-acquit? Ganun naman yun Kapag ka po ba, again, for our education po, kapag ka po ba, halimbawa lang ito po, Senator Ping, didiin ko lang, ito hypothetical lang. Halimbawa, may mga senador kayong kasama dyan na nakakulong na. Nabuwasan kayo ng 3 senador dyan. Halimbawa yung lang. warm bodies, halimbawa. Paano ba po ba kukwentahin yung 2/3? 2/3 ba kailangan o 3/4? Oo, 2/3. 2/3. Ano pa rin yung 2/3 of 24? 2/3 of ng base number. Yun ang nasa Constitution Aha. Kung nabawasan ng 3, nabawasan ng 4, 16 pa rin ang kailangan. At least 16 pa rin. Kasi 2/3 talaga. So pabobotohin. 2/3 ng nasa floor, kundi 2/3 ng membership ng Senate. Yun ang basis, 2/3 of 24 of the total number of senators. Parang treaty rin. Pagka nag-ratify kami ng treaty, 2/3 pa rin talaga ang bilang. 16 pa rin at least. Paano nga ho kung nakakulong? Walang warm bodies at hindi nakaka-attend sa session. Sa trial, sa impeachment trial. Pabor na yun pabor na sa respondent yun. Kasi pagka wala doon, hindi nakaboto, kailangan at least 16 yung mag-convict. So pabor na talaga yun, hindi makakaboto. Paano ang boto nun for conviction? Hindi makakaboto. Pabor yun sa respondent actually. Good point. Magandang hindi makakapabor. By no means na makakapabor yun doon sa mga prosecutors. Sa prosecution. Oo. Talaga ang pabor nun sa respondent. Talaga. Magiging immaterial lang yon kung yung 3 ay maka-BP Sara. Wala.
nga, baliwala rin. Kung maka-VP Sara sila, halimbawa, pareho din. Maski mag-abstain ka, maski mag-acquit ka, pareho rin ang bilang eh. Tama. Bilang naman yung for conviction eh. Yung 16, ano? Hindi ho ba pwedeng tuwing 16 or more. hindi ho ba pwedeng tuwing trial bibihisan sila ng toga at paatinin? Sila naman judge. Kung papayagan sila ng korte. Kasi korte magsasabi, mag-uutos na o pwede kayong sumama sa pagdinig. Dahil hindi pa naman convicted. Hindi pa convicted Oo. Sabi siguro... Hindi pa, tama. Kaya kung mag-motion, halimbawa, mag-motion yung prosecution panel ng House para sila pa-attend din. Di sa korte yun. Sa korte sila mag-motion. Ayun. Bira, ang tindi na magiging itsura no? Pagka nasa Sandigan Bayan, naka BJMP uniform, pagdating sa Senado, naka-robe. Naka-robe, ano? Oo. Hindi, pasensya na kayo. Puro kwentuhan lang naman to. Opo. Matatakpan naman yung yung t-shirt kasi naka-robe Senator Ping, salamat sa oras. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Thank you. Thank you. Senator Ping, Chairman, Senate Blue Ribbon Committee.